Ito yung sunod, mga kababayan. Yung sunod nating pag-uusapan, Tony Ninobla, hello po. Ayan. Sunod nating pag-uusapan, mga kababayan, ay patungkol dito sa kay Attorney Baligod. Si Attorney Baligod, mga kababayan, nagmamakaawa na. Nagmamakaawa na sa DOJ na tanggalin daw ang mga kaso nila. Nako, ito na mga kababayan, tanggalin daw yung mga kaso. Nagmamakaawa, mga kababayan. Ito, pakinggan natin ha. Ang cyber libel laban kay Atty. Baligod at 18 Baleta Boys pinapapasura sa DOJ. Brigada Ilo Flores, ibrigada mo! Nanawagan si Atty. Levito Baligod sa Department of Justice na ibasura ang mga kasong cyber libel na isinampalaban sa kanya at sa 18 nagpakilalang dating Marines kaugnay ng kanilang mga aligasyong nagde-deliver sila ng mga mali-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Ayon kay Baligod, dapat umatras o mag-inhibit ang DOJ sa paghawak ng mga kaso dahil iniimbestigahan na rin ng Office of the Ombudsman ang parehong mga paratang. Ipinaliwanag ng abogado na nauna nang tinanggap ng Ombudsman ang kanilang reklamo at nakapanayam na ang ilan sa mga dating sundalo na nag-akusa na inutusan umano sila ni dating Congressman Zaldico na maghatid ng pera sa iba't ibang personalidad. Kasalukuyang nakabinbin sa DOJ ang mga cyber libel complaints na isinampa ng ilang mambabatas na nagsasabing pawang kasinungalingan ang mga aligasyon. Babala ni Baligod, posibleng magkaroon ng magkasalungat na desisyon kung parehong magpapatuloy ang investigasyon ng DOJ at Ombudsman sa iisang issue. Kaya't mas nararapat umanong ipaubaya na lamang sa Ombudsman ang investigasyon. In the heart of changing lives. Nako, mga kababayan. Pinapabasura na ni Baligod. Natakot na, mga kababayan. Nagmamakaawa na. DOJ. Ibasura nyo yung mga i-file nila. Sino-sino yung mga nagpa-file? Si Laila de Lima, si Abante, si Katapang, si Trillanes, si Flavi, si Luistro, si Adjong, si Garin. Tapos yung congressman pa ng Iloilo din isa. Tapos sino pa? Marami yan eh. Marami yan, mga kababayan. Marami yung actually nasa mga 15 yata ka personalidad. Si Tulpo at saka itong si Tito Sen nagpa-file din, yung Erwin Tulpo. Nako, mga kababayan. Marami yan, basta nasa 15 yan lahat. Mga kababayan. So, kung 15 ang nag-file, so bawat isa sa kanila 15 ka-counts ng cyber libel. Mga kababayan, 15 counts. Paano kung hihingian sila ng tag 15 million bawat isa? Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, kung naalala niyo, napanood niyo yung kay Boss Mike at kay Mami Ping, laki ng danyos mga kababayan, laki. Sabi ko nga, Diyos ko, milyon-milyon yun nabasa ko yun Nabasa ko yung papel. Laki ng danyos. Alam niyo ba yon, mga kababayan? Paki-comment yung kay Boss Mike at kay Mami Peng, laki. Totoo lang, sabi ko nga, parang magbigti na yata si Mami Peng doon totoo yan mga kababayan. Nasabi ba ni Boss Mike sa inyo? Sa live niya? Laki, mga kababayan. Una, di ba may ano yun, 300,000, no? 300,000 yun. Tapos, multa yun multa yung 300,000. Multa. Paano yung danyos? Mga kababayan. Multa yun. Pagkakaalam ko na sa mga 7. Basta milyon yun, milyon. Mga kababayan, multa lang yung 300. Kung hindi siya makapagbayad ng multa na counts, no? Makukulong siya. At pag makapagbayad naman siya ng multa, may milyon-milyon. Basta napanood ko yun nabasa ko yung papel na yun Ito ba yun? Gusto ko lang mga kababayan. Kaya itong kay Baligod, kung tutuusin, talagang medyo talaga, mga kababayan. Talagang medyo mabigat.
no, kila Baligod. Sa totoo lang mga kababayan, wait lang ha, dito yun eh, wait lang. Kila Baligod talaga mga kababayan, kung hingian ng ano yan, isa-isa, itong mga tawag dito, mga 18 Marines, mabigat yan. Oo, wait lang ha, tignan ko. So ordered, wait lang, wait lang. Ayan no, nakalagay dito, ordered, granted, 300K yung multa. 100,000 per count. Oh, so tatlong count, so 300. Bukod dun mga kababayan, hindi lang yun. May nabasa pa akong isa dito. Asan ba yun? Napanood ko, nakita ko yun sa isang vlogger. Wait lang ha mga kababayan. Medyo malaki talaga siya. Basta nasa mga 4 million, 3 million. Parang ganun, basta ganun. May danyos siya danyos. Ibabalik kasi niya yung nagastos. Mga kababayan ng kalaban. Sa madaling salita, talo siya So, ibabalik ni Mami Peng. Ito mga kababayan, ayan 10 million, 2 million, 500,000 plus 10,000. Moral damage amount of 10 million. Tapos exemplary damage amount of 2 million, attorney's fee 500,000 plus 10,000. So equivalent of 12.5 110. Ayan babasa ko sa inyo mga kababayan na. Ito yung nabasa ko 12 million yung ano niya. Kaya dito sa ano nila Baligod, ayan moral damage, 10 million. 2 million, 510,000 attorney's fee. Di ba? Kita nyo yan? Pinakita ko lang ha, kasi kalat yan ngayon hindi ko alam kung pwede ba ipakita yan or whatsoever. Kasi nagkalat na yan sa social media, tsaka blinag na din yan. So sa madaling salita, malaki talaga. Mga kababayan. 300,000 per count yon. So 300. Ang per count niya is 100. So tatlong count, so naging 300. So paano yung damage? Basta 12.5 10 million, 12.510 million. Kalaki, di ba? Ganun kalaki. Kaya kung itong kila Baligod, doon sa mga 18 Marines, kung ganyan din ang gagawin, utang ina, saan ka pupulutin? Kasi yung kanilang mga binibira, mga politician yan, talagang tatadtarin kanya ng kaso. Okay lang sana kung magngalngal sila dyan, kung may ebidensya. Yung mga ningangalngal nila, wala silang may pakita. Diba? Yes, Ma'am B. Imbisen, kung hindi siya makapagbayad sa multa na yan, makukulong po siya. Yan po ang katotohanan. Kung hindi makapagbayad si Mami Peng, kulong po. Diba? Ayun kay Adjong, 25 million damage each of 18 papel. Ito po, moral damage congressman and senator, think 50 to 100. Kay Adjong nga, diba, Ma'am Lilito Nini, yung kay Adjong nga, 25 million na yung moral damage niya. Hindi ko alam kung moral damage ba yan or whatsoever. Malaki talaga, sa totoo lang, mga kababayan, talagang kung hindi nila mabayaran yan, kulang pa yung sinabing offer na 5 million sa kanila, kulang pa yun. Kulang yun. Kaya nga, humihiling ngayon si Baligod na ibasura ng DOJ ang isinampang kaso ng mga politikong pinangalanan, yung mga personalidad na pinangalanan nila. Ang problema niyan, bakit mo ipapabasura? Wala nga kayong may pakitang pruweba sa sinasabi niyo. Natural, may karapatan yung mga taong magdemanda. Kasi pinagbintangan ninyo Binibintangan ninyo. Tapos ngayon, ipapabasura ninyo Wala pa nga kayong nakitang, na ipakitang pruweba sa mga taong
inakusahan ninyo. Tapos ipapabasura ninyo. Di ngayon nagmamakaawa kayo. Tapos anong sunod niyan? Magtago, gutesa or ligutesa datingan. 'Di ba? Oo. O sa Marawi pa 'yun, Ma'am Lilito Nini, yung kay Adjong. So ano 'yung pabalik ba? Kung tatlong kung tatlong hearing ni tatlong beses sila pabalik-balik sa Marawi, ay putang ina, layo-layo. Magkamali pa kayo ng daan diyan sa may Butuan, mapatay pa kayo diyan. Nako. Pag pabalik-balik kayo sa Marawi, then magkamali kayo ng daan diyan, 'di ba? Merong lugar diyan sa bandang Marawi, papuntang Marawi na naalala nyo yung nag-deliver ng kambing, yung taga Batangas, na nilibing silang buhay. Naalala nyo yon? Mga kababayan, yung mga nag-deliver ng kambing sa Batangas na nilibing sila doon sa ilalim ng mga puno. Mga kababayan. Pag doon kayo makadaan, ewan ko lang kung makabalik pa kayo uwi. Wag na lang kayo sumipot doon kasi pagka nandoon kayo baka di na kayo makauwi. 'Di ba? Oo, yung nag-deliver ng kambing, 'di ba? Ma'am Lynn Domingo. Oo, naalala niyo 'yon, nag-deliver tapos hindi na makauwi. Ando na pala sa ilalim ng kakahuyan ni Libeng. Oo, mahirap talaga yung lugar na 'yon. Kahit kami, hindi kami dumadaan doon eh. Oo, mahirap yung lugar na yon. Doon din nangyari banda yung sa Mama sa Pano eh. Yung mga napatay na mga sundalo, napatay na pulis. Doon yun eh. Sir, that was in Zamboanga. Hindi po yun sa Zamboanga, Ma'am Kusagkang. Papuntang Lanao yun. Oo, hindi sa Zamboanga yung nangyaring yun. Palanao yun, pabandang Lanao. Oo, papuntang Cotabato, Butuan, Lanao. Diyan lugar. Hindi yun sa Zamboanga. Malayo sa Zamboanga yun. Misteryoso will do something like that and the big to have the case throughout. Diba? Oo. Hello po sa iyo, si Rico Suave. Ayan. Mami G, ayan, may galab shout out po. I heard on the news about the Ampatuan, diba? To the one who has a voice. Ayan, Cristobal Cuartero. Ayan, hello po sa iyo dyan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ayun na nga, si Attorney Baligod, nagmamakaawa na nga na ipapabura daw ang kanilang kaso, ang kanilang mga cyber libel case. Bakit nyo ipapabura? Wala pa nga kayong may pakitang pruweba dyan sa mga akusa ninyo, tapos ngayon ipapabura nyo. Paano kayo sinisiword? Diba? Ano kayo sinisiword? Ito, ulitin ko In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flot. Kasong cyber libel laban kay Atty. Baligod at 18 Maleta Boys pinapapasura sa DOJ. Brigada Ino Flores, i-brigada mo! Nalawagan si Atty. Levito Baligod sa Department of Justice na ibasura ang mga kasong cyber libel na isinampalaban sa kanya. Bakit ibabasura? Kayo nga yung nag-akusa, wala nga kayong may pakitang ebidensya dyan sa inakusahan nyo, kaya kayo kinasuhan. Alam nyo, hindi naman siguro tanga ang DOJ na ibasura ang kinaso sa inyo. Samantalang kayo, ngal-ngal na ngal-ngal dyan, wala kayong may pakitang proof. Diba? Hindi naman siguro pwede yung ganun. Na ngal-ngal kayo na ngal-ngal, na si ganito nakatanggap ng ganyan, si ganito nakatanggap ng ganun. Tapos, sa hanapan kayo ng pruweba, wala kayong may pakita. Tapos, yung isinampang kaso sa inyo. Kaya nga kayo sinampahan ng kaso kasi sa madaling salita, ilabas ninyo yung ebidensya. Diba? Ganun lang naman ang rason yan eh. Kaya kayo sinampahan ng kaso para mapunta kayo sa proper forum. Dalhin ninyo yung mga ebidensya ninyo, ipakita ninyo sa kanila. Hindi naman porque sinampahan kayo ng kaso, ay galit sila sa inyo. Hindi po. Sinampahan kayo ng kaso dahil gusto nilang mapatunayan at maipakita sa kanila. Halimbawa ako, sinabihan niyo ako na hinatiran ako ng maleta, ngayon sasampahan ko kayo ng kaso para ibigay niyo sa akin yung ebidensya na meron talaga. Kung wala kayong may pakita, madaling salita, kulong. Diba? Wala kayong may pakita, kulong kayo. Ganun lang kasimple.
Sasabihin mo nakatanggap ng maleta, di syempre hahanapan kayo ngayon ng ebidensya. O asan yung maleta, asan yung video, asan yung picture. O pag wala kayong may pakita, sa madaling salita, kulong. Diba? Oo, ganun yun mga kababayan. Diyos ko, napaka-simple lang yan. Alam nyo, kung talagang meron talaga ha, kung talagang meron talagang maleta na idiniliver or ibinigay, sa mga personalidad na yan, mga congressman, senador, kung sino-sino pa na personalidad. Simple lang yan eh. Ilabas nyo dyan. Di ba nandiyan naman na kayo sa social media, nakapag-live naman kayo, di ba nakapag-slideshow nga kayo. Bakit hindi nyo subukang i-play doon sa slideshow na binuksan ang maleta, tinanggap ni ganito, at may laman yung maleta na kinuha niya at ni-receive. Ganun lang eh. At pangalawa, bago kayo magngalngal dyan sa preskon, i-file nyo muna. I-file nyo muna doon sa korte. Kasi mahirap yung ngalngal kayo ng ngalngal dyan, tirada kayo ng tirada dyan, tapos hindi nyo naman i-final. Hindi mahulog dyan na imbis kayo yung magiging bayani, kayo yung nagiging dihado. Makukulong kayo sa ginagawa ninyo. Makakasuhan kayo na makakasuhan, tatadtarin kayo ng kaso niyan. Diba? I-file ninyo yan sa ombudsman or di kaya sa Korte Suprema bago kayo magpa-preskon. Tapos i-play ninyo, ibigay niyo sa korte yung ebidensya, tapos i-play niyo, ipakita ninyo sa taong bayan. Total, mahilig naman kayo sa preskon eh. Total, mahilig naman kayo sa social media. Katagal-tagal na niyan, isa sa inyo eh. At saka malalaman din kasi kung AI ang ginagawa ninyo kasi ngayon nga magugulat ka, nagiging A4 nga. May napanood nga ako ng video na nagkaroon ng movie tapos kamukha ni Diwata, kamukha ni Harry Roque, sila Robin Padilla, sila Jinggoy, nandoon na sa moving Kung Fu. Kita nyo yon, mga mukha na nila nakalagay doon. Yung movie na Kung Fu ni Stephen Chow. Tapos doon si Stephen Chow, si Robin Padilla na ang pumalit. Mahuhuli yung AI eh. Diyos ko. Panood ko yun sa movie na Kung Fu, Chinese movie, tapos nakikita ko si Robin Padilla naging si Stephen Chow. Tapos si Marcoleta yung may dito yung may bracelet na maraming lumilipad. Tapos yung babaeng sumisigaw na nakayosi na may curl ang buhok na pag sumigaw siya, magliparan lahat ng mga bintana, mabasag yung mga salamin. Si Sarah, tapos si Jinggoy Estrada, yun yung yung sugarol. Napanood ko sa Facebook, tawa ko ng tawa, sabi ko, ala, meron na palang ganun, na sila na yung naging karakter. Napanood ko sa Facebook. Ito pakita ko sa inyo ha. Kaya hindi po pwede gagawa-gawa kayong faking Hanapin natin dito sa Facebook. Ayan, Pulong Duterte umatras sa hamon ni John Vic Remulla magpa-drug test after 6 months. So next year pa raw pwede. Kita mo yan. Mga kababayan, next year pa daw. Hanapin natin ha mga kababayan, wait lang. Ito yung AI F4. And search natin ha mga kababayan para malaman natin. Kasi napanood ko talaga yun mga kababayan. Movie talaga siya. Tapos, wait lang. Dito tayo sa Reels. Sa Reels yun eh. Napanood ko mga kababayan. Sana may Reels. Marami yung mga kung ano-anong lumalabas yun sa Ayun, ito. Wait lang ha mga kababayan. Anuhin lang natin itong si Marcoleta. Na may inilabas ng arrest warrant laban sa kanya sa mga kasong plunder at indirect bribery kaugnay ng hindi umano niya pagdedeklara ng mga tinanggap na campaign funds. Ayon sa PNP, ang pag-issue ng warrant ay nasa jurisdiksyon ng hukuman at wala sa poder nilang magbahagi ng impormasyon tungkol dito. Pero tiniyak ng PNP na isisilbi ito ng naaayon sa tamang proseso. Sinabi rin ni Interior Secretary John Vic Remulla na kailangan munang may isang pangkaso laban kay Marcoleta sa korte bago magkaroon ng warrant. At sa ngayon, wala siyang alam na kaso sa Sandigan Bayan. Nauna namang sinabi ng senador na hindi niya tatakasan ang pag-aresto. Giniit din niyang
pagpapatahimik lamang sa kanya ang naturang reklamo. Oh, so ibig sabihin mga kababayan ay I will not resist. Oh. Sapagkat tungkulin dito yun oh. Baha sa Balintawak, EDSA oh. Oo yan, kasi maging presidente ka ng Pilipinas, hindi mo natutulugan eh. Alam, papasalamat tayo sa... Di ko- Ano masasabi mo? how to make fun. Tabunyag sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte ang umano'y bilyong-bilyong pisong transaksyon niya at kanyang asawa. May AI yun dito mga kababayan. pa rin nauubos. Kaso So, ito po yung... hindi ko makita eh. Please be samang Guys, panood. pagpabigay. Wala, hindi ko na makita mga kababayan yung AI video. Yung Robin Padilla. Robin. ang lahat ng agam-agam sa Hindi ko na makita mga kababayan pero alam ko mapapanood nyo rin yan sa Facebook. Yung AI na yan. Oo, kaya hindi sila po pwedeng mag-present ng AI sa mga ebidensya nila kasi malalaman yan kasi ipapa-authenticate yan eh mga kababayan sa korte. O ipapa-authenticate yan kung totoo ba na mukha ni ganito yung nag-receive, kumuha ng maleta. O kaya sabi ko nga dito sa Kilabaligod, pag hindi talaga ninyo may present ng tama yan, ewan ko lang. Dadamputin kayo isa-isa, magsitago na kayo. At saka paalala lang ha, mahirapan po kayong tumakas sa mga borders, lalo't ngayon ay high-tech na po ang Bureau of Immigration. Ang Bureau of Immigration, meron po silang tinatawag na CAIS. Ang ibig sabihin po ay Civil Aviation, basta security system, no? Improvement sa security system nila, yung tinatawag nilang CAIS, na kung saan katulad na po siya sa ibang bansa, isaksak ang passport, fingerprint, tapos scanner sa mukha. Oh, so, di ba dati, i-check pa yung passport mo, ganyan-ganyan. Ngayon, hindi na. Madidetect na yung daliri mo, tsaka yung mata mo, tapos yung passport mo. Hindi ka talaga makakalusot. Ang liit ng Pilipinas, ang bilis niyong hanapin. 18 kayo, napaka-imposibleng hindi kayo mahahanap. Nako. So yun lamang po mga kababayan, no? Maraming salamat po sa inyong lahat.